Ngayon po magluluto tayo ng kakaiba namang puwedeng-puwedeng pangnegosyo at puwedeng-puwede pong pangmeryenda natin. At ito po yung mga kumpletong sukat at listahan ng mga ingredients na kakailanganin natin sa pagluluto natin. Ayan, at umpisa na po natin. Yan, paghaluin ko lang po yung flour, yung baking soda, at ang baking powder. Ilagay ko na rin po ang ating egg. At ang ating vanilla. Pati na rin po ang melted margarine. Yan. At ang panghuli, yung condensed milk. Tapos, haluin natin to ng dahan-dahan para mahalo nating mabuti at kailangan walang buo-buo. Yan. Again po, kung meron kayong electric mixer, pwede nyo pong gamitin, lalo po kung marami kayong lulutuin. Ito po kasing lulutuin ko, sobrang konti lang po nito. Hindi ko kailangan ng electric mixer para dito. Yan, medyo mabigat na ang ating hinahalo. Kailangan na nating nailagay yung tubig. So, konting-konting tubig lang po yan. 80 ml lang. Yun, enough na po yan para sa mixture natin kasi mamaya yung iba pa nating ingredients ay makakapagpalabnaw palalo ng ating butter. Ayan, malapit na. Halo na natin. At dahil makinis na yung ating puto butter, ilalagay na natin yung flavor natin. Ayan. Yan, cream syrup corn, cream style corn. So, hindi po yan yung buo-buong mais. Meron lang siyang konting buo-buo pero majority po yung creamy siya. Kaya cream style corn po siya. Yan, haluin lang natin mabuti para maano natin,
ma mai-distribute natin yung ating flavor. At para po maging mais na mais talaga siya, mag-a-add po ako ng konting-konti lang na na egg yellow na food coloring para magiging kulay mais talaga yung ating puto muffins. Yan, haluin lang natin maigi para pare-parehas yung kulay. Pagkatapos ay ilalagay na natin sa ating mga molder at gagamit tayo ng paper na parang gagamit paper na pang cupcake para mas presentable ang ating mga muffins. Ayan, malapit na. Yan, ngayon maglalagay na tayo sa ating mga molder at nilagyan ko lang po yan ng ng paper na pang cupcake. So sa magtatanong po kung saan ko yan nabili, sa Shopee ko lang po yan nabili at ang 100 pieces niya ay 55 pesos lang. So napakamura po at magmumukha pong sosyal ang ating mga puto muffins kapag kalalagyan natin yan. Di ko po siya masyadong pupunuin kasi tutubo pa po yan. Yung ating aalsa pa yan kapag in-steam natin. So mamaya pag na-steam natin, sakto na lang siya na puno sa mga molder niya. Ngayon naman po, steam na natin siya ng 10 minutes. 10 minutes po ang cooking time ko nito kasi large po ang ating ginamit na puto molder. Large po yan. At ang ating heat po ay nakaset siya sa steamer at ang ating heat niyan ay 150 degrees. After 10 minutes po, ito na po ang ating finished products. So, napakaganda po at napakasosyal ng nagawa natin.